Ako nga pala si Mon at nakatira kami ng pamilya ko dito sa Cavite. Ilang taon na din ang nakakaraan, birthday no ng college friend ko. Sa may alabang kami nag-celebrate. Nag-inuman naman kami, pero nang bandang mga launa na, nagkayayaan ng umuwi dahil yung iba ay may pasok pa sa trabaho. Since nakainom na ako at wala akong dalang kotse, tinext ko yung kapatid ko para sunduin ako. Yung isang kaibigan ko may dalang sasakyan. Ang sabi nila, sumabay na din daw ako, pero 6 na sila doon. Kaya sigurado ko, sobrang sikip na sa loob ng kotse. Alam kong masamang mag-drive ng nakainom, pero alam ko din naman na hindi ganun kalasing si DJ. Hindi niya tunay na pangalan at kaya pa niyang mag-drive. Hinintay muna nilang dumating yung sundo ko para sabay-sabay na kaming bumiyahe since iisa lang naman yung way namin. So ayun na nga, nasa daang hari na kami. Sa may stoplight, nakahinto kami. Magkatabi lang yung sasakyan nila DJ at yung sasakyan ng kapatid ko. Pagkatapos, nung nag-green na, nauna na sa amin sila DJ. Pero magkasunod pa rin kami, kahit medyo malayo na sila ng ilang metro. Kitang-kita namin ng kapatid ko yung sasakyan nila. Halos kami lang yung dumadaan ng mga oras na yon. Medyo patulog na ako sa sasakyan nang biglang magpreno yung kapatid ko. May matandang lalaki na tumawid. Ang bagal niyang lumakad. Nakakapagtaka lang na may matanda pang gising ng ganoong oras. Huminto kami at hinintay siyang makalagpas. Pagkatapos, nung nasa bandang tapat na namin siya ng kapatid ko, bigla siyang tumingin sa amin. Siguro magpapasalamat lang, kaya umandar na uli kami. Hindi ko na matanaw sina DJ. Siguro ay nauna na sila at ako naman ay matutulog ng muli. Nagising na lang ako nang yung kapatid ko ay tawag ng tawag sa akin ng ate. Paglingon ko sa kanya, yung isang kamay niya nakahawak sa rosary na nakasabit sa rear view mirror. Nagtanong ako sa kanya kung bakit at tinanong naman niya ako kung anong oras na. Napatingin ako sa relo ko, 2:30 pa lang. Napamura siya at nagtanong ako, "Kanina ka patulog? 2:30 pa din?" Ang sabi niya sa akin. Nagtaka naman ako kung anong koneksyon nun. Napabulong na lang siya. Kanina pa ako nagdadrive dito. Dapat nakauwi na tayo sa bahay ng ganitong oras. Pero hindi, nasa daang hari pa din tayo. Nanginginig na sambit ng kapatid ko. Tinanong ko siya kung naliligaw ba kami. Araw-araw akong dumadaan dito. Maliligaw pa ba ako? Ang sabi ng ate ko at napalingon siya sa rearview mirror at ganun na lang ang pagkasindak sa mukha niya. Napamura siyang muli. Siyempre nagulat ako kaya lumingon ako sa likuran. Expected ko may ibang sasakyan na humahabol sa amin. Pero iba ang nakita ko. Yung matanda kanina nasa backseat na. Napatili ako pero walang boses. Pumikit na lang ako at nagdasal. Yung kapatid ko naman ay halatang takot na takot. Binilisan niya yung pagtakbo at ramdam ko yung gigil niya sa pagtapak sa brake. Pero hindi pa rin kami tumigil. Napamura na rin ako dahil wala na kaming brake at hindi pa ako handang mamatay. Biglang namatay yung makina ng kotse. Tsaka lang ako dumilat. Wala na yung matanda sa backseat. Pero hindi namin ma-start yung kotse. Galit na galit sa akin yung kapatid ko. Kasalanan ko daw lahat ng to.
Inutusan niya agad ako na humingi ng tulong dahil alam naming may mali na sa nangyayari. Tinawagan ko yung mga kaibigan kong nauna sa amin kasi alam kong sila lang yung pinakamalapit na matutulungan, pero lahat sila not available. Yung mom din namin, kinontak ko pero not available din. Lahat sila hindi ko makontak. Pati yung oras sa cellphone ko, iba ang nakalagay doon. 11:22 AM pa lang. Nagdasal na lang kami ng kapatid ko. Ang creepy lang dahil nung na-realize namin na wala kaming kasunod na sasakyan o kasalubong para hingan ng tulong, medyo matagal din bago nag-start uli yung kotse. Eto na naman. May mahigit 1 oras na kaming bumibiyahe uli since nung tumigil yung kotse kanina. Pero hindi pa din nararating yung end. Yung sa may SM Molino, todo iyak na kami ng kapatid ko. Wala pa din kaming ibang nakikitang sasakyan. Hanggang sa mga kalahating oras pa, nakarating din kami dun sa labasan. Hindi naman traffic, kaya nakauwi agad kami sa amin. Pagpasok ko sa bahay, andoon si Mami sa sala. Siyempre galit na galit. Hindi ko maintindihan yung sermon ni Mami nang makita ko yung orasan namin. Mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw. Napahagulgol na lang ako sa harapan niya. Pagkatapos ay pumasok din sa bahay yung kapatid ko. Napatingin siya sa orasan at umiyak din. Si Mami naman tarantang-taranta kasi ay iyak na kami ng iyak. Kwento namin sa kanya yung mga nangyari. Ang sabi niya, may mga nagpapakita daw talaga doon ayon sa mga naririnig niya. Natulog na kaming 3 ng magkakatabi dahil sa takot. Mga ilang oras pa lang kaming natutulog ng kapatid ko, naggisingin kami ni Mami. May mga pulis daw sa baba at hinahanap kami. Tinanong ako ng pulis kung kailan ko huling nakasama at nakita yung mga kaibigan ko, sina DJ. Kailangan daw kasi nila ng statement ko, baka makatulong daw. Eh di syempre, ako naman ay takang-taka kung bakit. Tapos sinabi ng pulis, napatay na daw yung mga kaibigan ko. Na-aksidente daw sa Daang Hari. Dead on arrival lahat sa ospital. Wala naman kaming nakita o nadaan ng aksidente doon. Kwento ko sa mga pulis yung mga nangyari nung magkakasama pa kami hanggang sa huli ko silang nakita. Kwento ko din yung nangyari sa amin ng kapatid ko. Kasi ay baka ganun din yung nangyari sa kanila. Ewan ko kung naniwala sila. Pero parang hindi. Kasi ang lumalabas sa newspaper, lasing daw kaya na-aksidente. Pinuntahan namin ng kapatid ko yung lugar ng aksidente. Andun pa nga yung kotse nila at yuping-yupi. Nalulungkot pa din ako hanggang ngayon. Noong March 2016 lang ay nabalitaan ko ring may na-aksidente ding magtutropa doon. Patay din lahat. Ngayon, hindi ko alam kung iniligtas ba kami ng matanda o may balak din siyang patayin kami. Hindi lang siya nagtagumpay. Naalala ko lang ikwento dahil malapit na kasi ang death anniversary nila. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo. Muli, ako si Mon ng Dasmariñas, Cavite. Shortcut Road. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tommy. At ito ang creepy experience namin ng kumpare ko. Tinatahak namin ang shortcut road sa pagitan ng Silang Cavite papuntang Alfonso. Nung una naman ay hindi nakakatakot kasi nga ay maraming motorista ang nakakasabay. Bali,
bago lang ako sa lugar na dinadaanan ko dahil itong kumpare kong driver nang minamaneho kong multicab ay nalasing ng husto. Naroon siya at nakahiga sa likuran. Uminom din naman ako pero hindi nagpakalasing dahil alam kong hindi magpapaawat ang kasama ko sa pag-inom. Ako nga pala ang konduktor ng kaibigan kong nalasing na. Madaling araw na habang tinatahak ang rotang hindi ko pa masyadong gamay. Iwas huli dahil kolorum pa ang sakyan. Sa totoo lang po ay namamangha ako sa dinadaanan dahil parang dumadaan lang ako sa bitukang manok ng Quezon. May mga mangilang-ilang tulay ang nadadaanan dahil may malalim na ilog, may malalaking puno na litaw na ang mga ugat at ang mga kawayan na parang kumakaway dahil hinahangin. Ang problema lang talaga ay madilim dahil bukod sa liblib ay tipid sa ilaw ang daanan. Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano ng mga oras na iyon. Posible kasi na bigla na lang may magpakitang white lady o mga malignong naririnig ko sa mga kwento. Pero kaagad ko iyong inalis sa isipan ko. Mga 20 minutos pa ay may dadaanan akong kabahayan. Halo-halo ang uri ng mga bahay. May mga bato, kahoy, kawayan at marmol. May mga poste rin ng ilaw. Kahit na mahina lang ang liwanag, kitang-kita ko pa rin ang mga taong nasa labas. Opo, tama po kayo nang narinig. Marami silang nakatayo sa labas ng mga bahay nila. Matatanda, mga babae, at mga bata. Iisa lang ang direksyon ng tingin nila. Sa direksyon lang namin. Unti-unting lumukob sa akin ang sindak ng mga oras na iyon dahil sobrang kakaiba nila. Ginising ko ang kasamahan kong naghihilik pa rin. Pero ayaw pa rin magising. Halos mangyak-ngyak na ako ng mga oras na iyon dahil pakiramdam ko rin ay ang bagal ng oras. Idagdag pa ang bagal ng takbo ng sasakyan dahil nga paahon. Ang iniisip ko ay baka may okasyon sila sa barangay nila. Pero lumalabas pa rin na imposibleng mangyari. Sa ganoong oras ay halos nakatayo lang sila na nakatingin sa amin. Sobra na rin ang aking panginginig kasi ay ibang-iba talaga ang mga titig ng mga taong iyon hanggang makaahon na sa patag. Pero mas lalo akong nagimbal dahil may mga tao ring nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang sasama ng tingin nila na parang kakainin kami ng buhay. Napahinto ako dahil naduwag akong dumiretso. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon. Nagising ang kasamahan ko habang naguunat ng mga kamay. Laking pasasalamat ko na lang dahil may karamay na ako ng mga sandaling iyon. O ba't ka huminto pre? Nakarating na ba tayo? Wika niya sa akin habang mumukat-mukat ang mata. Sinabi ko sa kanya ang mga nasaksihan ko at itinuro ko rin ang mga taong weirdong nakatingin pa rin sa amin. Pero ang loko ay hindi man lang nagulat. Sinabihan pa akong businahan ng 3 beses at kapag hindi umalis ay diretsuhin ko daw. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang gawin yun. Tumabi ka dyan. Ako na ang magmamaneho. Kalmado lang na sabi niya sa akin. Ginawa nga ng kasama ko ang sinasabi niya. Bumusina ng 3 beses pero hindi man lang natinag ang mga taong nakaharang. Hanggang sa pinaandar na niya ang multicab at walang pag-aalinlangang binangga ang mga tao. Halos hindi ako makahinga ng mga sandaling iyon pero
Nagtataka ako dahil nilagpasan lang namin ang mga taong iyon na wala man lang nababangga. Pagkalampas nga namin ay sinabihan ako ng kasama ko na kung magpapadaig daw ako sa takot ay baka mamatay na lang akong hindi lumalaban. Napabilib ako lalo sa kanya dahil sobrang kalmado lang niya ng mga oras na iyon. Pagdating namin sa kanya-kanyang bahay, ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Napapaisip na lang ako kung sino ang mga multong iyon. Naghanap din ako sa internet ng posibleng may malagim na sinapit sa lugar na iyon, pero wala akong mahanap. Simula nga po noon, ay hindi na ako dumaan pa sa shortcut road na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po.